umaga, magja-jogging ka. Ayan, so nakaka-relax ka farm lot. Pwede ka mag-jogging dito sa umaga. Ayan, so napakaganda ng view. From National Highway, so all cemented yung daraanan natin. Walang rough road yun farm lot. So all Good day mga ka-farm lot, I'm Delmark Talban, property locator, and now meron tayong new available farm lot. So ang location po nito is Tagkawayan, Quezon, and ang size ng property natin is 3.3 hectare. Ayan, so napakaganda itong mga ka-farm lot. Ayan, so dito maganda ng view dito mga ka-farm lot. In-intro ko lang. Pero ayan, so dito tayo mag-start sa gilid ng bodega na to, ano. So yan yung boundaries po ng property. So ayan, so ibibideo natin going dun sa kabilang boundary, ano, para may idea kayo sa side by side. And so farm lot po ito na may kasamang rice land. And yan, good thing. So along the road po ito, barangay road yun mga ka-farm lot. And as you can see, cemented po yan left and right. So 6 meters po yan mga ka-farm lot. Ayan. So estimate natin kung ilang meters. I think nasa 150 meters to 180 meters po ang frontage nito. And ayan, may bakod na rin. So may fence na yan ka-farm lot. And yan, so halos platted area po yan na may kasamang rice land. Ayan, so napakaganda ito mga ka-farm lot. And may poste na rin ng kuryente sa lugar. Kaya sa electricity, no problem. May internet na rin, may phone signal. So all in, nandito na lahat. Wala ka nang problemahin. Ayan, so may kapitbahay ka na. Ay, sorry. Video ko lang yung boundary. Ayan, so sa po yun mga ka-farm lot. Mula dun sa starting ng video. Ayan, so nasa 180 meters po yan. Itong left side, so hindi niya ito kasama, ano. Itong right side lang sa atin. Ayan, so medyo madamo yung fence, di kita masyado. So hanapin natin. Ayan, lampas pala ito ng 180 ka-farm lot. So napakahaba ng frontage. So almost 200 meters po ito. Ayan, so papasukin natin yung boundaries nya. Check natin. Ayan, so may street light rin dito. Kaya so bali ito yung boundary ka farm lot. Ayan, so sako po ito ng property, ang old house na yan. So yan, may lumang bodega rin. So ang layo mga ka farm lot. So nasa 200 meters po yung frontage ito, napakahaba. Ano, so 3.3 hectares. So panalo makakabili nito, napakahaba ng frontage. Kunin na natin susi, baka mawalan tayo ng service. Ayan. So ito yung old house nya. Ayan, so bali ito yung sakop niya na rice field. So cemented road yan mga ka-farm lot. And yan, ang nagustuhan ko dito from from National Highway. So all cemented yung daraanan natin. Walang rough road yan ka-farm lot. So all cemented road yan. And napakalapit lang ito sa town proper. Nasa almost 8 to 10 minutes. Wala pa. Nandito na tayo sa property. Ayan, so may McDo na rin po dyan sa town proper ng Tagkawayan. And ayan, so may portion dito na sapa. I think dati itong fish pan. Ayan, na dinevelop. So 3-in-1 ka na, may farm lot ka, may rice land, and may fish pan. So panalo. Ayan, napakaganda itong mga ka-farm lot. Napakaganda ito. Isa to sa pinakamagandang property natin this January. Ano? So pangalawa itong mga ka-farm lot. Ayan, so solid. Napakaganda ng ambience. Now talagang nakaka-relax. Kung naghahanap ka ng farm for retirement, ayan, napakaganda nito. Lagi kong suggested once na malapad yung frontage niya. So para
hindi ganun kalaki yung gastos mo sa farm. So pwede nating ibenta yung kalahati, subdivided lot, ano. So pwede nating subdivide yan para at least mapabalik yung capital mo or yung half ng capital mo. Kasi malaki naman yung property niya kung hindi mo naman kailangan ng ganyang kalaking property. So pwede nating i-subdivide to mga ka-farm lot. Ibenta natin yung kalahati or 1/4 para at least bumalik yung kahit at least kalahati ng capital mo or yung capital mo, ano. So yan, mas mahal po kasi ang subdivided lot. The more na mas maliit ang cut, mas mahal, kaya malaki ang potential na malaki din yung kitain mo dito. Although may presyo siya kasi malakihan, pero once na sinubdivide mo yan, so malaki din yung potential na kitain mo, ano. Ayan, so option nyo yan, pwede mo subdivide, and kung may budget ka naman at kaya mong sarilihin, ayan. So pwede mo na suluhin yan. Pero kung gusto mo yung farm and kulang yung budget mo, I suggest na maghanap ka ng relatives, kaibigan ka, mag-anak na willing din mag-invest or bumili ng farm. So pwede kayong mag-share, ano. So pwede kayong maghati. So pwede po yun. Kasi ang title, once na ma-release yan, pwedeng nakapangalan. Kung tatlo kayo, pwedeng sa inyo nakapangalan na separate title na. Ano, tigis-isang titulo na kayo. Ayan. So relax mga ka-farm lot. Napaka-relaxing nito. Ito lang yung portion na rice field niya. So I think nasa 1 hectare to, wala, mga siguro 8,000 square meters something. And yung all in naman po, and the rest is farm lot na, ano. So farmland na siya. And yung boundaryhan po nito sa likod, so yan, so ito ay no need mo na rin i-relocate. Why? Kasi may fence niya sa harap. And ayan, so along the road po ito, mismong tabing kalsada yan, kaya no need mo na i-relocate. And yung likod naman ito ay sapa mga ka-farm lot. So yun yung pinaka nagsisilbing boundary niya, no. Kaya yan, so halos kita mo na rin yung boundary ng property mo, kaya no need mo na to relocate. And yan, may fence na po ito. Kaya hindi ka na rin gagastos sa fencing and relocation. So ayan, may mga pa ilang puno ng nyog. Although marami siyang puno ng nyog, wala lang tayong estimated na count, ano, kung ilan talaga. So mamaya itatanong natin dun sa caretaker kung nakakailang kabuo ba yan ng nyog every harvest. And napansin ko may mga puno rin siya ng mahogany. So sakop yun ng property kasi ang boundaryan po nito is creek, sapa, ano, so nasa likod pa. Yun, pwede ka magtayo ng kubo doon. So pag nagtayo ka ng kubo dyan ka-farm lot sa portion na yan, napakaganda na ambience. Ayan, malawak po yung portion na pwede mong tayuan ng kubo. Yung likod niyan sapa, pwede kang mag livestock, pwede kang mag-alaga ng baboy, and dito pwede kang mag-alaga ng pato, itik. Ayan, so marami kang pwedeng gawin. Napakaganda nito ka-farm lot. Talagang malilibang ka. Yan, kung naghahanap ka ng for retirement, naku, panalong panalo to. So aside doon, from now, so Manila to Tagkawayan po 7 hours. Sa ngayon lang yan kasi once na nag-open ng TR4, so less na po na. Ang Manila to Lucena is 1 hours na lang, ano, so napaka accessible na, ano. So possible from Manila going to Tagkawayan is 4 hours na lang, ano. 4 to 5 hours siguro, I think. So depende sa biyahe. So once naman na ma-open yung TR5, so I think mga 3 hours na lang from Manila going to Tagkawayan. So napakalapit na. Mabilis na yung access from Manila. So yun, isang beses ka lang naman babiyahe, although may distance. So isang beses ka lang naman mapapagod sa biyahe. Pero pagdating mo sa property, naku, marerelax ka naman dito. Ayan. So lahat ng pangarap mo, baka nandito na. Yan, may rice land, may fish pond, may creek. So along the road, so wala ka nang hahanapin. May kuryente, may internet, may phone signal. So all in kompleto, lahat ng kailangan mo nandito na. Ayan, kaya wala ka nang hahanapin dito. So ngayon, check natin yung farmland niya. Ayan, let's go. So ito mga ka-farm lot ay dating bodega. Siguro pwede mo tong i-renovate. Ayan, so cemented naman ito, kaya pwede mong i-renovate yan. Matibay ito. Ayan, pwede mo tong gawing car parking kung plano magtayo ng kubo sa likod. Para kita mo yung fish pond mo. Baka mamaya may namimingwit na iba. So sayang naman yung hinulog mo na similya ng isda. Ayan, so ito naman yung hindi na liblib kasi halos bahayan na yung ka-farm lot. Ayan, so may papakita ko sa inyong view. Ayan. So nakaka-amaze to. Ayan, so may community na dito ka-farm lot and may school na rin. Kaya inilib-lib yung lugar. Ayan, so ikot ko lang yung motor. Napakaganda dito.
And so yun, pwede ka rin mag-alaga ng baka ka farmland. Ayun. So ito na. Nice. So yun. So napakaganda dito ka farmland. Hindi lang natin makita yung view gaano kasi medyo maulap pero napakaganda nito, mountain view. Panalo. Ganda. And karatig lang yun ang property mo. So imagine ganitong view. Ayan, sa umaga magja-jogging ka. Ayan, so nakaka-relax ka farmland. Pwede ka mag-jogging dito sa umaga. Ayan, so napakaganda ng view. So and then ito lang yung property natin. Ayan. Ayan, ito na yung property natin. Ayan yung bahay. Ayan. So nakaka-relax dito sa umaga. Pwede ka mag-jogging. And pwede ka magtanim-tanim dyan kung mahilig ka magtanim. And talagang malilibang ka dito. And ang maganda dito ka farmland habang nalilibang ka sa property. You know? So once na magsawa ka, pwede mong ibenta yan sa mas mataas pa na value. So nag-enjoy ka na, nag-increase pa yung pera mo kasi sa nasa bangko lang.